Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa ibang bansa na lumahok sa darating na eleksyon sa pamamagitan ng online voting. Sa isang video message, sinikayat ng Pangulo ang mga kwalipikadong botante sa ibang bansa na gamitin ang Online Voting and Counting System o OVCS ng Commission on Elections. Tiniyak niyang mas madaling bumoto at hindi na kailangang bumiyahe o pumila. Ipinaalala rin ng Pangulo sa kanila na maging maingat sa pagpili ng mga susunod na lider. Payo niya pumili ng kandidatong may malasakit, kakayahan at may paninindigan. Hinimok ni Marcos sa mga botante na ipahayag ang kanilang boses at makibahagi sa paghubog ng kinabukasan ng bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Pinalawig ng COMELEC ng 3 araw ang enrollment para sa OVCS mula ika-7 hanggang ika-10 ng Mayo. Ito anyay para mahikayat ang mas maraming Pilipino sa ibang bansa na bumoto sa Mayo 12. Malaking tulong umano ang mga job fair na inilunsad ng Administrasyong Marcos para mapababa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ayon sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba sa 1.93 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso mula 1.94 million noong Pebrero. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nakatulong ang paglulunsad ng Administrasyong Marcos ng trabaho sa Bagong Pilipinas para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program nitong mga nakaraang buwan. Sa pamagitan anya ng mga binuksan nitong job fair, maraming miyembro ng 4Ps ang nagkatrabaho at kakayahang buhayin ang kanilang pamilya. Sa 12 job fair na inilunsad noong katapusan ng Enero, 780 miyembro ng 4Ps ang agad nagkatrabaho habang 3,000 ang naghihintay sa kanilang mga application. Dagdag ni Dumlao, alinsunod ang programa sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian na magkaroon ng trabaho ang mga miyembro ng 4Ps at masigurong hindi na sila babalik sa kahirapan. Dinisqualify ng Commission on Elections sa midterm elections ang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig na si Christian Sia matapos ireklamo dahil sa payag niya sa kanyang kampanya noong Abril. Kinatigan ng COMELEC 2nd Division ang petisyon ng COMELEC Task Force SAFE na i-disqualify na si Sia. Sakaling makuha ni Sia ang pinakamaraming boto, isususpinde ang proklamasyon niya hanggang maresolba ang kaso. Hinaina ng COMELEC si Sia ng show cause order noong Abril nang imbitahan sa isang campaign sortie ang mga single mom. Ayon kay Sia, bukod sa wala siyang binastos na babae, sakop ang mga sinabi niya ng karapatan niya sa malayang pamamahayag. Pero nasita ulit si Sia ng pagsalitaan niya ng hindi maganda ang isang babaeng staff member niya. Samantala, binasura ng COMELEC ang reklamong vote buying laban sa senatorial candidate na si Las Piñas Representative Camille Villar. Tinanggap ng COMELEC Committee on Contrabigay ang paliwanag ni Villar kaugnay ng Facebook video na lumabas noong February 16 kung saan nagpaparaffle ng pera ang ilang lokal na kandidato kasama ang kongresista. Sa isang sulat, ipinaliwanag ni Villar na nangyari ang paraffle noong 9 ng Pebrero, 2 araw bago ang panahon ng kampanya. Nandoon rin daw siya sa lugar bilang panauhin. Sa iwalay na pahayag, nagpasalamat si Villar sa pagbasura ng COMELEC sa issue laban sa kanya. Sa balitang kalakalan, mabilis na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Umakyat sa 5.4% ang gross domestic product ng bansa sa unang 3 buwan ng taon kumpara sa 5.3% noong huling quarter ng 2024. Katumbas ito ng halagang 5.477 trillion na mas mataas kaysa sa 5.196 trillion pesos na GDP noong kaparehong quarter ng nakaraang taon. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, bumilis ang paglago ng ekonomiya dahil sa paglakas ng mga sektor ng serbisyo, industriya at agrikultura. Sinabi naman ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na kailangang umakyat sa 6.2% ang GDP ng bansa sa mga susunod na quarter para umabot sa growth target ng gobyerno na 6 hanggang 7% para sa taong 2025.
Samantala, inilunsan ng Department of Trade and Industry ang Fashion Philippines Milan Mentorship Program 2025 para sa mga Pilipinong fashion designers na gustong magpakitang gilas sa pandaigdigang entablado. Binuo ang programa katuwang ang Center for International Trade Expositions and Missions, Philippine Fashion Coalition at Lit Fashion Consultancy. 10 kwalipikadong designers at brand ang pipiliin para ipakita ang kanilang mga likhang damit at dibuho sa prestiyosong Fondazione Sozani sa Milan. Gaganapin ito sa Setyembre 23 hanggang 25 ngayong taon kasabay ng Milan Fashion Week Spring-Summer 2026. Sasailalim din ang ilang mapipiling designers na dadaan sa mentorship na pangungunahan ni Sara Sozani Maino, Creative Director ng Fondazione Sozani. Maaaring mag-apply sa mentorship program hanggang June 14, 2025 sa website ng Fame Plus. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.